Sinabi ko kay mama na buntis ako. Sinampal niya ako at sabi niya, matapos ka namin palakihin at ituring na tunay na anak, yan ang isusukli mo. Umuwi ako sa tunay kong nanay at plano ko na mag-aral doon. Pero nagalit yung ate ko at sinabihan ako na, hindi ka na mag-aaral. Visit ka lang dito sa bahay, bakit umuwi ka pa? 17 years old ako this year at magli-legal age na ako. 3 buwan pa lang ako nang ibinigay ako ng nanay ko sa kapatid niya. Sinasabi naman yun sa akin ng kapatid ng nanay ko na 3 months old pa lang ako ay pinaampun na ako sa kanya. Yung kapatid kasi ng nanay ko ay walang anak. Pero may asawa siya at ang sabi lang sa akin ng nanay ko ay wala daw kakayahang magkaroon ng anak. And then 14 years old ako na magkaroon ako ng jowa. Greatest love ko siya at LDR kami noon. At nung nag 1 year and 2 months na kami, nagkita kami sa isang lodge. Ano pa bang mangyayari? Di siya yung nakakuha ng virginity ko. Pagkatapos noon ay nagtuloy-tuloy na yung pag-skip ko ng class. Napabayaan ko na rin yung grade ko noon at bumaba na rin ang mga time na yon. Nalaman yun ni mama, ang kapatid ng tunay kong ina. Nagalit siya noon at gusto niyang hiwalayan ko yung lalaki pero mahal ko kaya itinago namin. Nasira yung cellphone ko ng almost a month. Di kami nag-uusap ng boyfriend ko at nalaman ko na lang na may iba na siya at ang masakit pa'y nagalaw din niya. Pero di nagtagali naka-move on din ako. May nakilala na naman ako na kabarangay namin. Gwapo, mataas, maputi. Hanggang sa niyaya ako ng kaibigan ko at pinakilala niya ako doon. Ang sabi niya mag-getting to know each other daw kami. Pagka 5 months ay nagalaw niya ako at nabuntis ako. Hindi ko alam yung gagawin ko noon. At nung nagbigayan na ng card ay nalaman ni mama na 75 yung grade ko. Nagalit siya at ang sabi niya sa akin, hindi kita pinag-aral para lumandi. Grabe yung galit ni mama at naglayas ako at ang sabi ko magtatrabaho na lang ako. Pero dahil nga 16 pa lang ako walang pwedeng pasok na trabaho. 1 week ako nung hindi umuwi ng bahay. At pagbalik ko sinabi ko kay mama na buntis ako. Sinampal niya ako na at ang sabi niya, matapos ka naming pinalaki at ituring na tunay na anak, ganyan yung isusukli mo sa akin. Hindi kami nagsama ng jowa ko dahil bata pa raw ako at hindi gusto nila mama yung ugali ng pamilya niya. Umuwi ako sa tunay kong nanay at may plano ako na mag-aral doon. Pero nagalit ang ate ko at sinabihan ako na, hindi ka na mag-aaral, buwisit ka lang sa bahay, bakit umuwi ka pa? Sobrang sakit noon, sobrang stress ko, nahulugan ako. Sobrang sakit na parang gusto ko na lang mawala. Umabot sa point na gusto ko na lang patayin yung sarili ko. At kinuha ako ng kapatid ni mama na umampon sa akin. Na kasi nagsumbong ako sa kanya. Grabe yung galit niya sa pamilya ko kasi akala niya itatrato ako ng tama. Dumating sa point na uminom ako ng gamot at nag-clear out ako. Ang akala ko mamamatay na ako. At nang makita ako ng kapatid ng nanay ko ay dinala niya agad ako sa ospital. Doon ay kitang-kita ko na mas mahal ako ng hindi ko tunay na nanay. Dahil nakita ko na umiiyak siya at nagsasabi na wag ko silang iwan. Fast forward ay naging okay din ang lahat. Bumalik ako sa pag-aaral at top student na ako. Okay na yung buhay ko pero need ko pa rin ng konting advice. Letter sender, Sheila. Alam mo, magpasalamat ka kasi mahal na mahal ka kahit na hindi ka tunay na anak. Kasi wala kang karapatang magrebelde at palitan ng sakit ang sakripisyo na dapat ina mo ang gumawa. Ang lakas ng loob mong magmalaki sa sabihing magtrabaho. So anong pinagmamalaki mo na kaya mo magpakamatay? Loser at takasan ng problema ng ganun lang. At yung kinabukasan mo na pilit tinutususan kahit hindi mo magulang. Tapos sisirain lang ng katalandian mo. Mag-aral ka at yun ang atupagin mo. Suklian mo naman ng maayos. Magkaroon ka naman ng konting amor, mahiya ka naman. Kahit hindi ka na maging top sa school. Ipakita mo lang na hindi masayang yung sakripisyo at pagmamahal hindi mo makukuha sa ina mo. Patunayan mo sa sarili mo at sa mga nagpalaki sa'yo na maging realization sa'yo na hindi ka mahal ng ina mo. Kaya wala kang choice kundi tiyagain niyang tumata yung ina mo.